I'm May Espandaan. And I'm Diana Mariti Punay, and we are the First Year College of Hospitality Management in University of Rizal System, Antipolo Campus. And for today's video, the restaurant what we chose is Intensity Wings, which is near or located in Victory Mall in Antipolo City. So ngayon, pupunta kami doon para kumain, and aside from that, i-interviewin din namin yung staff nila or manager nila. So let's go! In this part, we're heading to Intensity Wings. This is the Intensity Wings. We're going up upstairs. This is what their place looks like. It's like so spacious, and their ambience was nice. In this part, we're choosing what we want to eat. And this is their menu. So here's our food. So here's the flavor what we chose. So let's eat, guys. Come on. Hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya. Busog na ako. So, our first question for you po is, what is your name? Ako po si CJ Padilla. And second pa is, what's your role here in Intensity Wings? Bali, I was promoted a month ago as a team leader of Intensity Wings Antipolo. And then ano po, how long have you been working here po? Since last year, mga August 9 last year, kumbaga parang magwa 1 year and 3 months pa lang ako ngayon. Do you have any experience na po with dealing with the rude customer? Yes. Sa food industry, normal po talaga yung makaka-encounter tayo ng mga
rude customer, just like what sinabi po ni ate. Pero syempre, kung passionate ka talaga sa ginagawa mo sa trabaho mo, mas uunahin mo intindihin yung customer over your pride. Pero araw-araw, syempre, hindi naman may iwasan na may mga talagang customer na hindi talaga marunong umunawa. May mga tao nakakaunawa, hati kasi yun, may umuunawa, tas may hindi nakakaunawa. So, the mere fact na parang may mga ganong uri ng tao, acceptance na lang po talaga, then do your job na lang po talaga yung ginagawa namin. Okay. For you, so what is the most important qualities that staff should have in this kind of work? Kapag ka kasi papasok ka dito sa industry na to, kailangan talaga yung tatag ng loob mo eh. Lalo na yung mental, pati physical most especially. Kasi may mga times na parang babagsak talaga yung katawan mo, kasabay pa doon yung mga complaints ng mga customer. So hindi talaga natin may iwasan yung gano'n. Kailangan talaga sa industry, sa food industry specifically, meron tayong lakas na loob, tibay ng loob, tapos lakas physical. Para maharap natin yung iba't ibang challenges araw-araw. Next one is, are you able to quickly adapt to changing circumstances like rush of customer during peak hours? Yes. Wala talaga kaming choice eh. When it comes in peak hours talaga, it's either gagawin or hindi. Yun lang talaga yung nagiging option namin palagi. Araw-araw, most especially kapag Sunday. Peak hours talaga, yun talaga yung pinaka-pressure sa aming mga staff, lalo na sa food industry. Kumbaga parang, kailangan mo maging organized, kailangan mo maging compose araw-araw. Kailangan mo i-ready yung sarili mo, para if in case na dumaming tao, ready ka, handa ka, physically and mentally. And lastly po is, are you comfortable with multitasking such as taking order, serving food, and passing tables? Yes, of course, kasi hindi naman tayo mabibigyan ng gantong posisyon if ever na hindi natin nagawa yung role natin. Sa food industry kasi ito pa, additional, lagi natin tatandaan na sa isang tao, iba-ibang posisyon. Hindi na siya nagpo-focus sa isang position sa shop. Halimbawa, kapag server ka, maaring maging drinks ka din sa amin, sa kalagayan namin. Nag-multitask kami lahat. And aware naman kami doon na ganito talaga yung trabaho namin. And ina-accept na lang talaga namin araw-araw na gano'n talaga, wala tayong magagawa. Pero kung passionate ka talagang tao, dedicated kang tao, motivated kang tao, okay yung pananaw mo sa trabaho mo, hindi yun magiging bearing para hindi may bibigay yung best mo lagi. Happy naman po ba kayo sa job nyo ngayon? Super happy naman po at the same time. Hindi talaga may iwasan yung toxic, pero syempre, kung mas magpo-focus ka sa mga tao mo, kung mas magpo-focus ka sa hinahandle mo, sa mismong katrabaho mo, kung nagbibigay sila ng kasiyahan sa'yo, hindi mo iisipin yung toxic na nasa paligid mo. Kasi hindi mo rin iisipin yung sahod at the same time. Kasi nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Ano pong course na tinapos nyo nung college? Bali, undergrad ako ng MASCOM. Mass communication? Yes po. Major in radio broadcasting po. Medyo malayo. Paano po kayo napunta sa ano na to? Hindi ko din alam eh. Kasi may mga kaibigan din ako na nakapagtapos sila pero bumagsak sila sa pagiging call center. Siguro kasi parang hindi pa yun yung time para i-push nila yung specific course na pinili nila. Parang ganun din sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit napunta ako sa ganito. Pero masaya naman ako. Balak po kayong i-push yung tinapos nyo na. Siyempre, mangingibabaw pa rin yung edukasyon over sa trabaho. Iba pa rin kasi na pag-aral, yung may aral, may alam, kaysa sa madiskarte. Pero kadalasan kasi magbabago yan eh. Kung madiskarte kang tao, kung matalino ka, pero kung di ka naman madiskarte, laglag ka din. Pero kailangan, balance lang tayo palagi. Thank you so much. Yun lang po. You're Thank welcome you po. po. Thank you. Thank you po sa time nyo. Thank you po. Thank you po. Hi guys, we're now taking our interview at Invention to Bakes Restaurant. And now, bye! And this is the end of our vlog. Bye!